Alright, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS Broadcasting Service. Ang responsabling mga mamamahayag. Ano man ang layat lingwahe mo basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. At sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, at syempre naman mga kababayan, ito po ang kuya ng lahat. Ang Mindorinyong Midnight Boy bagamat hindi ganong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa ating impila ng KBS RMM News TV. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Aim to create hopes for the progress of good and continuing news dissemination. Vision, proper communication, coordination to any private and public entities worldwide. Mission, helping less unfortunate people, changing fortunes, and let our voice be heard. KBS Kasado Broadcasting Service. Deliver news. RMM, responsabling mga mamamahayag at your service. Ang gabay at patnubay ay patuloy po ninyong maririnig at mapapanood tuwing 8 hanggang 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV. Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindorinyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Ang oras ganap na 9:27 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News, radyo na dyaryo pa.
Alright, mga kababayan, mapagpalang araw po ngayong Huwebes, Mayo 1, 2025. At syempre, holiday po ngayon, Labor Day. Kaya sa lahat po ng ating mga kababayan, sa lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan na sabi nga ay nagtatrabaho, sabi nga ay araw ng pahinga. Kaya medyo banding-banding lamang sa ngayon sa buong pamilya at sa mga kaibigan. Kaya sabi nga po sa ating palatuntunan ngayong araw nga po ng Huwebes, Mayo 1, tayo po ay magsama-sama sa loob ng 2 oras ng ating pagtatanghal. At syempre, ito pa rin po ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuco. Dito sa KBS RMM News, radyo na dyaryo pa. At syempre, magandang umaga po sa ating taga-Studio 2, Bulwagan ng Balitaan ni Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At ganoon din sa ating layout artist, Ate Joy Pasco. At syempre sa ating operation manager, Ate Cora Biernes. Likewise sa ating tagapagtaguyod kay Attorney Mike Bordeos. Magandang umaga po ngayong araw ng Huwebes. At syempre ganoon din po sa ating Studio 3 Bulwagan ng Balitaan ni Kuyang Wayne Espeno Lawson, ang Bisayang Tisoy. At syempre ang ating pong nakakasama dito sa ating technical site, ang ating dalawang anghel, si Ate Del Rose Aldea Santos at Ate Rosemary Padiron. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kasado patroller na naka-standby sa iba't ibang area ng ating kapuluan, dyan sa Kabisayan, sa Kamindanawan, sa lugar na kinaroroonan ni Kuyang Francimar Butlay. Kuyang Arnold, good morning. Kasado Patrol 60 from Gingog City, Misamis Oriental, Mindanao. At syempre sa ating pong mga kasado patroller na naka-deploy po dyan sa area ng Calabarzon area, dyan sa Cavite, sa Rizal, sa Metro Manila, sa National Capital Region. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At syempre sa lahat po ng ating mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado, panatilihin po natin ang ating pagbabasa ng ating tabloid ng Balitang Kasado. Dito po ninyo mababasa ang lahat ng mga balita at impormasyon na nangyayari at nagaganap dito sa loob at labas ng ating bansa. Alas 9:32 ng umaga. Good morning po sa lahat ng bumubuo ng KBS RMM News, lalong-lalo na po kay Kuyang Arnold Namuco na kuya ng lahat, kay Tatay Arnold Namuco, at God bless po at ingat po palagi. Maraming salamat sa iyo anak, Marilyn Namuco ng Lungsod ng Calapan. At syempre, ganun din po sa lahat po ng bumubuo ng Viva Divine Healing. Yan sa lugar po ng Oriental Mindoro. Sa lahat po ng ating mga kapatid po ng KPP dyan, maraming salamat po at magandang umaga po sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa ating malaganap na palatuntunan. Sabi nga po iba na ang laging may tiwala at may pagkakaisa. Kaya sabutihin po nating headmaster ng Divine Healing, Viva KPP, si Brother Ansel Arroyo. At syempre sa lahat po ng mga sister, Sister Merlina Padriquilla, Brother Gerald Gasik, Brother Fernand Fascia, Brother Celso Cueto,
Likewise kay Brother Robin Pamilara, Brother Mikmik Aceveda at kay Brother Denden Troy Santiago Villaluna. At syempre, binabati rin po natin ng magandang umaga si Brother Celso Cueto. Yan. At sa lahat po ng bumubuo ng Viva KPP San Benito. Ang samahan ng Kawang-Gawa Pag-ibig Pananampalataya dyan sa area po ng Mimaropa. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. At naway, bagamat sabi nga ngayon po ay holiday ho, araw ng manggagawa. Kaya sabi nga po ay kinakailangan relax at kinakailangang makapagpahinga muna sa looban ng maraming araw ng inyong pagtatrabaho. Kaya sabi nga po ang lahat ng mga ngayon na ay nagtrabaho, siyempre double pay po yung mga yan. Kaya talagang sabi nga tiba-tiba. Bagamat sabi nga sa mahal ng ating mga presyo ng mga pangunahing bilihin sa iba't ibang pamilihang bayan at lungsod dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya nalalapit na rin po yung sabi nga'y pagsikad ho. Noong presyo ng kilo ng bigas, sana sa buong bansa ay lumaganap na po yung 20 pesos kada kilo. Kaya yung 100 piso ay 5 kilo ng bigas. Kaya medyo makakausad. Kaya medyo yung pong presyo rin po ngayon ng isda ay mababa na rin po kumpara sa dati ang presyo. Dahil ngayon nga pong panag-araw ay talagang sabi nga'y season o maraming litaw o saksa ang kaisdaan sa karagatan. Saan man pundako ng ating bansa. Kaya good luck po sa lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan. No? Good morning, Kuyang Arnold from Jomar Aceveda at ganun din kay umagang kay ganda po sa lahat from Kuyang Ariel Makatangay dyan po sa Barangay Pachuca dyan sa Calapan City, lalawigan ng Oriental Mindoro. Magandang umaga po sa mga Makatangay family ho, kay Ate Maria Makatangay, kay Kuyang Emer Makatangay at sa buong Makatangay family po dyan sa lugar po ng Barangay Pachuca dyan sa lungsod ng Calapan. Likewise kay Kuyang Mundoy Makatangay and family, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning din sa mga taga San Fernando, Sibuyan, Romblon, kay Puging Kasimanwa Ereng o Ereneo Bersaba at Ramero family. Magandang morning po sa lahat po ng mga taga Sibuyan, Romblon. Ang pagbati ay magmumula po kay Kuyang Don Robert Ramero sa ating Kasado Patrol 20 ng National Capital Region. At syempre sa lahat po ng ating mga kuyang ho, dyan sa Jores Homeowners Association, dyan sa Sitio Bukal, Barangay Pantok, Binangunan, Rizal. Mapagpalang umaga po ngayong Labor Day ho, ngayong araw ng Huwebes. Siyempre sa panguna po ng inyong abang lingkod bilang presidente po ng homeowners ng Jores Homeowners Association from 2021 up to present. Siyempre ang vice president po ng Jores HOA diyan sa Sitio Bukal ay si Kuyang Alan Bordeos, Secretary Ate Flor de Lisa sa Pansa, ang Treasurer Kuyang Julio Agaton, Auditor Engineer Dexter Marcelo Sibilla, PRO Corazon V. Bordeos, ang Chairman of the Board Kuyang Winifredo Lawson, Vice President Kuyang Jason Almanon, to all Board of Directors Ricardo Lolo Islita, Kuyang Joseph Ditablan, Kuyang Journal Gasik, Kuyang Edwin Carajo, Kuyang Juscoro Rizari, Kuyang Nestor Pernicita, Kuyang Joel Gablenes. Likewise sa mga assistant BUDs, Kuyang Chudi Soyman Jr., Ate Del Santos, Ate Kate Domingo, Basaysay Norbay, ganun din kay Ate Mary Ann Gablenes, biya naman tumatayong BOD Secretary, Ate Rolaiza May Puda. Ang ating pong admin officer ay si Ate Angelica Sevilla. Likewise, ganun din po sa ating konsultan, Kuyang Edwin Reyes. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga po sa lahat ng mga taga-Jores Homeowners Association. Naway ang kapayapaan at katagumpayan ng inyong komunidad ay manatili laging
mapayapa at matahimik, bat-bat ng pagkakaisa at pagtutulungan. At syempre, binabati rin po natin ng magandang morning ang Rizal Provincial Police Press Corps. Ang buong grupo po nito sa pangunguna po ng ating butihing Pangulo na si Sergeant Major Kuyang Donato Bellones. Magandang umaga po sa lahat ng mga grupo ng Rizal Provincial Police Press Corps. Likewise, sa grupo rin po ng 2ID Press Corps, sa pangunguna po ng ating butihing Pangulo, si Ate Pau de la Cruz Mohar. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre sa lahat po ng ating mga kasundaluhan, no? Buong Luzon, Visayas at Mindanao, syempre sa pangunguna po ng ating masipag at gentleman na Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, General Romeo Browner Jr. Magandang umaga po sa inyong butihing tanggapan, ganoon din kay Major General Cirilo C. Balaor Jr., ang commander ng 2nd Infantry Division Jungle Fighter ng Philippine Army. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, ganun din po sa buong pwersa ng kapulisan, sa buong hanay ng Philippine National Police, sa pangunguna po ng ating Chief PNP na si General Romel Francisco Marbil. At syempre, ng matikas nating spokesperson ng Philippine National Police, Brigadier General Jean Fajardo. Magandang umaga po sa inyong butihing tanggapan. Likewise, sa Regional Director ng Region 4 Bimi Maropa, Brigadier General Roger Quisada. Magandang umaga po sa inyong butihing tanggapan dyan, sir. At sa lahat po ng mga hepe ng kapulisan dyan sa buong Mimaropa, likewise dyan sa lugar po ng Bayan ng Baco, Oriental Mindoro at sa lungsod ng Calapan, magandang umaga po. At syempre, ganoon din po sa butihing tanggapan ng Regional Director, Region 4A Calabarzon, Brigadier General Polkini Tuhay Lucas. Magandang umaga po sa inyong butihing tanggapan. Likewise sa Chief ng Public Information Office, Region 4A Calabarzon, Police Lieutenant Colonel Chidadel Gawiran. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, binabati rin po natin ang butihing tanggapan ng ating Provincial Director ng Rizal, Colonel Felipe B. Maragon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naway ang pagpapala ng kaigandang araw ngayong araw ng Huwebes. Syempre, holiday. Naway ang kalakasan ng pangatawan ay laging sumainyong lahat at mapayapa kailanpaman. Sabi nga'y walang ibang magtutulungan kung hindi ang lahat ng ating mga kababayan at sambayanan na ngayon ay patuloy na ikangay nagkakaisa. Bagamat sabi nga po ay ilang araw na lamang po, ngayon ay Mayo 1 na, lalabing isang araw na lamang po at yan at ikangay midterm 2025 midterm election. Sabi nga'y pagkandidato mula sa national hanggang sa lokal. Kaya good luck po sa lahat ng mga kandidato. Naway matanggap nyo lahat ang kapanaluhan at sana'y huwag kayong makalimot doon sa inyong mga ipinangangako doon sa ating mga kababayan na sabi nga'y umaasa sa inyong mga ipinangako na kung saan kayo ay kanilang hinimok upang kayo naman ay maglagak din sa kanila ng inyong mga kahilingan sa pagdating ng panahon na sila ay nakapisto na. Naway matugunan nila ang lahat ng mga suliraning nangyayari at nagaganap sa inyong lugar. Kaya good luck sa inyong lahat. At syempre, magandang umaga kay Brother Maldrin Manato. Thank you for watching. Magandang umaga po sa Viva KPP Divine Healing. Thank you for watching. Kay Brother Jumar Sebeda, magandang umaga rin. Thank you for watching kay Brother Quintin Alban Sr. Yan, pagpalang umaga po at good morning din kay Brother Mario Ramirez Biron.
Mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga nakikinig. Samahan po ninyo ako sa loob ng 2 oras ng ating pagtatanghal ngayong araw ng Biyernes. Round 1. Ready, go! Samantala sa lahat ng ating mga kasado patroller, standby report makaraan ng ilan nating mga pagbabalita. 44 na minuto makalipas ang ikasyam ng umaga. PH at New Zealand Defense Ties itinaas sa pamagitan ng Visiting Forces Pact. Round 1. Ready, go! Inalakas ng Pilipinas at New Zealand ang kanilang relasyon sa depensa kasunod ng paglagda sa Status of Visiting Forces Agreement nitong Miyerkules. Ito ang binigyan diinin na Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at ng kanyang counterpart na si New Zealand Minister of Defense Judith Cullen kasunod ng kanilang bilateral meeting sa Makati Shangri-La Hotel na nagsabing pagpupulong binigyang diin ng dalawang opisyal ng depensa ang kanilang pinagsamang pangako na palalimin ang kooperasyon sa pagtatanggol sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand. Malugod nilang tinatanggap ang paglagda ng Pilipinas-New Zealand SOFA na nasaksihan ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kanina sa Malacanang Palace. Sabi pa rin ng DND spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andolong sa isang pahayag, ang SOFA ay nagbibigay ng isang legal na balangkas para sa pagpasok sa presensya ng mga tauhan ng militar para sa magkasanib na mga aktibidad sa pagtatanggol. Ipinayag pa rin ni Secretary Teodoro ang kanyang pasasalamat sa pangako ng New Zealand na makipagtulungan sa Pilipinas sa mga usapin ng kapayapaan at katatagan sa riyon, lalo na sa pagtataguyod ng international na kaayusan na nakabatay sa mga patakaran. Sabi ni Andolong, muling pinagtibay ni Collins ang kahandaan ng New Zealand sa suportahan ang Pilipinas sa pamagitan ng matatag na pagkipag-ugnayan sa depensa at patuloy na dialogo. Ito ay sumasalamin naman sa lakas ng relasyon ng New Zealand sa Pilipinas kung saan ang depensa ay isang mahalagang elemento, gumagana ng maayos ang ating mga sundalo together, and this agreement will create the conditions for even more seamless cooperation and the defense space, the added in her remarks. Sinabi rin ni Collins na titiyakin ng SOFA na ang Pilipinas at New Zealand ay maaaring magtulungan ng madali lalo na kung kinakailangan ng kagyat na pagtugon. Inaasahang palakasin ng SOFA ang interoperability sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at New Zealand Defense Force, particular sa mga lugar ng capacity building, disaster response at regional security. Mararagdagan namin ang bilis ng aming mga pakikipag-ugnayan kapwa bilateral at multilaterally. Salamat din sa pagkakataong ipinagkaloob ninyo sa aming pagtatag ng pagtatanggol upang ipagpatuloy ang kanilang edukasyon at kanilang pagkakalantads na umusbong na nalikas na katangian ng ecosystem ng pagtatanggol, sabi ni Teodoro. Sa kanyang pananalita, pangako rin ng hepe ng DND na pabilisin ang mga panloob na proseso na kinakailangan upang masiguro ang mabilis na pagtatrapika ng Pangulo at pagsang-ayon ng Senado sa kinakailangan para sa SOFA. Kami ay tunay na maswerte na magkaroon ng isang kasusyong bilang. Alam mo, malayo sa amin ngunit kasing lapit namin na parehong oras bilang New Zealand. Balikat sa balikat, sabi ni Teodoro. Sumangayon din ang dalawang pinuno ng depensa na palakasin ang kooperasyon na industriya ng depensa, kakayahan sa kamalayan ng air at maritime domain, pamahalaan ng supply chain ng depensa at pagpapalitan ng edukasyon at pagsasanay. Ang paglagda ng SOFA ay nagmamarka ng isang makabuluhang milyahe sa bilateral ng relasyon sa pagtatanggol at pagpapakita ng malakas at lumalagong pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang bansa, sabi ni Andolong. 48 minuto makalipas ang ganap na ikasyam ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre sa pagtutulungan po ng ating mga buting mga kasamahan ng Kasado Media Group, siyempre sa pangunguna po ng ating Kuyang Alan Valenzuela Bordeos.
Okay, at sabi nga po, ang lahat ng mga okay, ang tanong po ng ating Kuyang Alan, magkano kaya ang bayad sa mga rallyista? Marami dito sa Rizal ang nakahanda na para hakutin, napakain kaya ng mga ito ng 20 pesos na bigas na bulok. Sana huwag makakain ng bulok. Dapat ang makain talaga ay kahit malamang yung anos. Pwede na rin. Basta ang mahalaga, may makain. Di po ba, mga kababayan? At syempre, sa lahat po ng ating mga tumatangkilik at sa lahat ng ating mga kababayan na ngayon po ay tuloy-tuloy lamang ang kanilang pakikipagsapalaran sa kanilang buhay, bagamat sabi nga po ay maraming issues na nangyayari dito sa ating bansa. Bagamat sabi nga ay salip na nagkakaisa at nagkakaroon ng iba yung pagmamalasakit, sabi nga naglalaglagan at nagkakaroon ng hindi mabuti at na mabuting pagkakaunawaan. Sana naman po ay pamalagiin po natin yung pagiging peaceful po ang bawat isa at sabi nga ay lagi po kayong tumingala at manalangin upang ang kapayapaan lagi ng ating bayan ay laging sumaating lahat. Lalong-lalo na po sa mga pagkakataon na nasa krisis kang sitwasyon at sabi nga ay dumaranas ng iba't ibang uri ng mga pagsubok ng buhay. Kaya ang bawat isa po ay maging matatag at maging matibay, bagkos salip na panghinaan ng loob ay maging matatag at ika nga'y dalahin sa magandang direksyon ang sarili at huwag padala sa agos ng pabigla-biglang desisyon o pagkakaroon ng anumang pag-aalinlangan sa sarili. Ang mahalaga po ay mairaos po yung magandang hinaharap ng buhay, lalong-lalo na po sa pagtataguyod ng kinabukasan ng inyong mga anak. Sapagkat sabi nga po sa inyo lahat nakasalalay ang buong pag-asa at kinabukasan ng inyong mga anak at apo. Kaya sa lahat po ng ating mga kabataan, matuto po kayong maging mapagsunod o ika nga'y mapagtugon doon sa mga itinuturo sa inyo ng kabutihang asal ng inyong mga magulang. Sapagkat higit sa lahat, ang kabutihang asal ang nagiging puhunan saan ka man magdating dito sa buong kalugaran dito sa ating bayan. Kaya yan po talaga ang number one para sa lahat kung papaano kinakailangang maitaguyod yung sabi nga'y yung sarili upang huwag magkaroon ng anumang depekto sa sarili para sabi nga'y maligaw ng landas tungo doon sa direksyon na hindi naman dapat maging direksyon ng sino paman. Kaya ang bagay po talaga ay kinakailangang magkaroon po ng kombinasyon ang bawat pamilya na sa tuwinang dumarating ang mga ganitong pagkakataon na bakasyon o pahinga, ang nanay at tatay, kinakailangan po talaga ring linawin o alamin ng magulang kung ano na po ang kalagayan ng kanilang mga anak o mga apo, kung yan po ba ay nasa maayos pagkakandili ng inyong mga nabilinan habang kayo ay nagtatrabaho. Kaya sabi nga po ang mahalaga, kinakailangan po mayroong pong pagbibisita ang bawat isa at binibigyan po talaga ng pagkakataon na ang mga anak ay huwag maligaw ng landas at madala doon sa gawaing hindi naman nararapat doon sa kinasanayan at kinaugalian. Yan po ang siyang napakahalaga at napaka-importante sa ating buhay. Anyway, tanggapin po natin ang pag-uulat ng ating kasadok at patroller na ngayon po ay naka-standby bawat isa dyan po sa area at lugar ng National Capital Region. Nandyan si Kuyang Don Robert Ramero upang magatid ng mahalagang balita. At syempre, ganun din sa ating kasado patroller na nasa area po at lugar ng
Saan ba yan ha? Yan, dyan sa Cavite. Nandyan din si Kuya Lando Luto. Standby report, Kuya Lando. At syempre, ganun din po na nasa lugar po ng Gingoog City, Misamis, Oriental Mindanao. Si Kuyang Francimer Butlay, standby report. At syempre, ganun din si Kuyang Erman Patulot, standby report. At si Kuyang Dan Torbelas ng Rizal. At ganun din si Kuyang John Santusidad ng Quezon City. Alright, everyone, standby report. Siyempre, unahin po muna natin ang pag-uulat ng ating Kalsado Patrol 20 dyan mula sa National Capital Region. Kalsado Patrol Report. May pagulat ang ating Kalsado Patrol 20 nag-alok ng 260,154 job opportunities sa mga job seekers ngayong 123rd anniversary ngayong Labor Day. Ang pagulat ay magmumula sa ating Kalsado Patrol 20 mula pa rin kay Kuyang Don Robert Ramero. Alright, Kuyang Don! Magandang morning sa iyo dyan. Sige, iputok mo na yan. Magandang umaga, Kuyang Arnold, at nag-alok nga ang Department of Labor sa mga job seekers sa maging ito at overseas na merong job opportunity sapagkat ay umaabot na sa 260,154 job openings ngayon sa mahigit sa 213 employer at 99 job fair bilang bahagi ng pagugulita ngayong araw ng Labor Day. Ayon kay Labor Secretary Binedo Lagpes Badino, ang naturang job fair ay lalahukan ng mahigit 2,000 mga employers na ang trabaho ay nalilinya sa retail, food and hotel services na ito ay naganap ngayon dito sa SMX Convention Center sa Pasay City. Hinikayat ng DOLE ang mga job seekers na makipag-ugnayan sa public information ng ahensya para sa kumpletong detalye ng mga bakanting posisyon at mga lugar ng trabaho. Mula sa National Capital Region, Patrol 20, Don Robert Ramiro nag-uulat para sa KBS RMN News, Garyuna TV pa. Alright. Maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kalsado Patrol 20 mula pa rin sa area at lugar ng Quezon City, Metro Manila, Kuyang Don Robert Ramero. Thank you, Kuyang Don. 3 minuto bago mag-ikasampu ng umaga. Ito ay atid ng balitang kalsado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, dakuin po naman natin ang pag-uulat ng ating Kalsado Patrol 25 mula naman po dyan sa area at lugar ng Cavite, dyan sa Calabarzon. Naririyan si Kuyang Lando Luto, si Double L. Ito po ay may kinalaman, mga kababayan. May kinalaman po, siyempre ha. At siyempre ngayon nga po ay Mayo 1, araw ng Huwebes at araw ng mga obrerong manggagawa sa buong bansa. Yan po ang pinagdiriwang po natin ngayong Mayo 1, siyempre araw ng manggagawa. Kaya narito po ang ating Kalsado Patrol 25 para magatid ng balita. COMELEC nagpaalala sa mahigit na pagbabawal o mahigpit na pagbabawal sa pamahagi ng ayuda simula bukas Mayo 2 hanggang Mayo 12. Ang buong detalye ay magmumula sa ating Kalsado Patrol 25. Alright, Kuya Lando Luto, standby report.
Alright, Kuya Lando Luto, Kasado Patrol 25. Alright, good morning. Sige, iputok mo na yan. Yes, good morning Kuya Arnold at mga sasumandaling ito. Una ko muna babatiin ang ating mga obrerong manggagawa sa buong bansa at nagtatyaga sa mga kakarampot na binibigay ng kanilang sahod sa kanilang mga empleyado mula sa mga employer nila. At good luck sa mga obrerong manggagawa sa buong bansa. Samantala, mga kaibigan Kuya Arnold, at ito nga ay muli nga nagpaalala ang Commission on Elections COMELEC na magpit nilang ipapatupad ang tinatawag na ayuda ban o pagbabawal sa pamimigay ng anumang uri ng ayuda mula ados. Bukas ito Kuya Arnold. Hanggang Mayo 12, mismong araw ng eleksyon. Ito 10 araw bago ang araw ng eleksyon Kuya Arnold. Sa panayam ng media at press, sinabi ni COMELEC Chairman Atty. George Erwin Garcia na bawal ang lahat ng klase ng ayuda sa nasabing panahon. Kabilang dito ang mga programang tulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situations or EICS, tulong panghanap buhay sa ating mga disadvantaged displaced workers or yung controversial na Kuya Arnold na tupad at Pantawid Pampamilya na Pilipino program na isa ring kontrobersyal na programa ng pamahalaan. At ang ayuda para sa kapos ang kita program or ito yung tinatawag Kuya Arnold na AKAP. Samantala, binigyan din ng COMELEC chairman na anya ay hindi anya na exempted na bawal na anya itong ipamahagi maliban ito lamang doon sa mga medical and burial assistance. Ayon pa kay Chairman Garcia, nilinaw din niya na tanging tulong medical at para sa libing ang pinapayagang ibigay sa nasabing panahon. Pabala pa ng COMELEC Chairman, ang sinumang magpapatunay ang paglabag sa patakarang ito ay maharap sa kasong paglabag sa Omnibus Election Code na may kakulang parusang pagkakakulong mula 1 hanggang 6 na taon na pagkabilanggo at iba pang mga penalidad. Mula pa rin dito sa Calabarzon, Puri, mostly dito sa Cavite area, ako si Double L, Kuya Lando Luto, nagulat para sa KBS RMM News, o dyan yun na TV pa. Maraming salamat, Baki Garold. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 25 mula pa rin sa Calabarzon area. Diyan sa lalawigan ng Cavite mula kay Double L, Kuya Lando Luto. Thank you, Kuya Lando. 2 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Ito'y hatid ng KBS RMN News. Radyo na dyaryo pa. Samantala, tuloy-tuloy lamang po mga kababayan ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! COMELEC nag-iisip na palawigin ang online voting enrollment. Round 1. Ready, go! Inag-aaralan ng Komisyon on Election ang posibilidad na palawigin ang panahon ng pagpapatala para sa online voting and counting systems. Ang enrollment period na nagsimula sa Marso 20 ay nakatakdang magtapos sa Mayo 7. Ngayong maaari rin nating isalang-alang ang pagpapalawig ng panahon upang mag-enroll, sabi ni COMELEC Chairman George Garcia sa isang panayam noong Miyerkules. Ang pagpapatala ay para na rin sa mga Pilipinong ninirahan o nagtatrabaho sa ibayong bansa na balak gumamit ng OBCS sa May 12 midterm election. Simula namin ang panahon ng pagpapatala ng maaga upang mapaunlakan namin ang mas maraming rehistradong butante, sabi ni Garcia. Kasabay nito, hinimok ng pinuno ng full body ang mga butante sa ibang bansa na magpatala at bumoto bago ang deadline. Nais naming mahikayat ang aming mga kababayan na magpatala ng maaga kahit ayaw pa nilang bumuto
Huwag mag-cram kapag malapit na ang deadline at walang extension, sabi niya. May kabubuoang 77 o 77 na post sa ibang bansa ang gagamit ng OBCS habang ang natitirang 16 Philippine embassies at Philippine consulates general ay gagamit ng automated counting machines. Batay sa pinakahuling datos ng COMELEC, may kabuang 117,778 overseas voters ang nagpatala para sa online voting. Ang panahon ng pagboto sa ibang bansa ay mula Abril 13 hanggang Mayo 12. Ibuboto lamang nila ang pambansang posisyon, partikular na ang 12 senador at isang party-list organization. 5 minuto makalipas ang ganap na ika-10 ng umaga. Hello, good morning kay Sister Maribel Rimuyan. Good morning sa lahat ng mga Rimuyan family, Alban family at Makalalad family dyan sa lungsod ng Calapan. Samantala, Rimulya hinikayat ni Roque na umuwi at harapin ang trafficking raps. Round 1. Lady, go! Hinikayat ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya si dating presidential spokesperson Harry Roque na tuparin ang kanyang pangako na haharapin ang kasong human trafficking na isinampal laban sa kanya at 50 iba pa. Sa isang panayam sa mga reporter, inulit ni Rimulya ang pangangailangan ni Roque na sumuko sa mga otoridad ng Pilipinas upang sagutin ang mga paratang. Siyempre, kailangan niyang umuwi para sagutin ito. Kung wala siya rito, hindi siya harap sa mga akusasyong ito ay dubling pag-uusap, sabi niya. Sa payag ni Roque na ang mga kaso ay magpapalakas lamang sa kanyang pakiusap para sa asylum sa Netherlands, sinabi ni Rimulya na ang mga ito ay isinampa ng mga taga-usig batay sa merito at wala ng iba pa. Hindi ako magtaltalan laban sa sino man dito. Sinasabi ko lang sa mga na ang mga taga-usig ay nakakita ng higit pa sa malamang na dahilan. Nagtitiwala ako sa paghuhusga ng mga taga-usig sa kasong ito, sabi niya. Si Roque at 54 iba pa ay sinampahan ng kasong non-bailable human trafficking dahil sa umano'y pagkakasangkot nila sa Lucky South 99 Corporation, isang Philippine offshore gaming operators, uguhab na sinalakay sa Purak, Pampanga noong Hunyo ng nakaraang taon. Inamin pa rin ni Roque na siya ay abogado ng Whirlwind, ang kumpanya nag-upa ng Purak compound nito sa Lucky South 99. Sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na ginamit ni Roque ang kanyang legal na kadulubhasaan upang mapadali ang legal na operasyon at magsilbi bilang legal counsel para sa dalawang korporasyon habang alam umano ang pinagbabawal na katangian ng mga aktibidad. Kabilang sa mga illegal na aktibidad ang pagkakakulong at sa pilitang paggawa na hindi makataong kalagayan. Malubang pisikal na pinsala at pagkapahirap kumpiskasyon ng mga pasaporte at mga kagamitan sa komunikasyon at madalas sa pagbabanta. Lalo na kung ang mga manggagawa ay hindi nakatugon sa mga kuta ng paggawa o nagtangkang tumakas. Inilarawan ng mga taga-usig ang kaso na kinasasangkutan ng syndicated trafficking sa isang malaking sukat na may 3 o higit pang mga tao na nagtatrabaho sa pagsasabwatan. Nilalayo ng gobyerno na ituloy ang mga kriminal at sibil na pagkukumpiska ng lahat ng mga ari-arian at nakaliko mula sa kriminal na negosyo, sabi ng PAOK sa isang pahayag. Nauna nang sinabi ni Justice Undersecretary Nicholas T. na hinihintay ng DOJ ang paglabas ng warrant of arrest laban kay Roque at sa iba pang mga respondente. Dinagdag pa niya na formal nilang ipinapaalam sa gobyerno ng Netherlands kung saan humingi si Roque ng political asylum kapag may warrant na inilabas ng korte. Iginiit ni Roque na biktima siya ng pampulitikang pag-uusig at ang kasong isinasampa laban sa kanya ay may political motivation. Isasama ko ang pinakabagong singil na ito sa aking aplikasyon para sa asylum bilang biktima ng pampulitikang pag-uusig dahil sa aking katapatan sa mga Duterte.
Hindi ito pagtakas bilang katibayan ng pagkakasala kundi ang paggamit ng karapatang pantao sa asylum, sabi niya sa isang pahayag na ipinadala sa mga reporters noong Martes. Siyam na minuto makalipas ang 10:10 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. DNR hihigpitan ang mga patakaran ng ICC sa gitna na natuklasan ng Manila Bay. Round 1. Lady, go! Sinabi ng Department of Environment and Natural Resources nitong Miyerkules na titingin nila ang mga alituntunin nito sa pag-issue ng Environmental Compliance Certificates kasunod ng paglabas ng resulta ng Manila Bay Cumulative Impact Assessment na nagsiwalat ng matinding banta sa kapaligiran. Sa paglalahad ng resulta ng Impact Assessment sa Central Office ng DNR sa Quezon City, sinabi na Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na ang kaso ng Manila Bay ay magiging bahagi ng patuloy na pagsusuri ng departamento. Sinabi niya ang kabilang dito ang lahat ng mga ECC at area clearance na inisyu at ang mga inilalapat na mga lokal na pamahalaan upang matukoy kung ang mga alalahanin na lumitaw mula sa pagtatasa ay isinasalang-alang na mayroong isang seksyon na sa ECC na magpapahintulot sa amin na baguhin ang anumang pag-aproba na ipinagkaloob at siniseryoso namin ang seksyon na iyon sa liwanag ng mga resulta ng pinagsamasamang epekto ng pagtatasa ng unang yugto, sabi ni Loizaga. May phase 2 na darating at patuloy nating gagawin itong bahagi ng isang dynamic na proseso upang matiyak na maihahatid natin ang mandamos at matiyak na ang kabuhayan pati na rin ang mga pagpapahalagang pangkultura at panlipunang pang-ekonomiya kahit papaano ay maihatid habang pinangangalagaan natin ang kapaligiran sa Manila Bay. Bahagi ng proseso ng pagsusuri ay ang konsultasyon at dialogo sa Pilipinas Reclamation Authority, mga tagapagtaguyod ng mga unit ng lokal na pamahalaan at mga stockholders upang matukoy kung ang mga ACC ay kailangang baguhin upang matugunan ang posibleng pinagsamasamang epekto sa kapaligiran, panlipunan, pang-ekonomiya at ekolohiya na natutukoy sa pagtatasa. Ipinakita ng CIA na isinasagawa ng Marine Environment and Resources Foundation na mananatiling buhay at masigla ang ecosystem ng Manila Bay. Gayunman, inihayag din ng assessment na ang 21 panukala at patuloy na reclamation project sa Kalakhang Metro Manila ay maaaring magbanta sa maritime ecosystem at kabuhayan ng mga mangingisda at magpapalala ng pagbaha sa mga sentro ng lungsod. Binigyan din ng CIA na ang mga iminungkahing proyekto ng reclamation na lilikha ng 6,166 na hektarya ng bagong lupa ay inaasahang lilikha ng presyon sa kapaligiran na katumbas ng halos 4 na bagong central business districts. Gayunman, ang epekto din ito sa kalidad ng tubig ay maaaring makagambala sa natural na sirkulasyon ng tubig sa Maynila, sa Manila Bay na magdudulot ng pagtigil ng tubig at pagbabago ng agos na maaaring umantong sa pagtaas ng pagbaha sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Hindi lang sa lugar na naapektuhan ng pro-reclamation, pinalaala rin nito na ang pagbaha sa lupa lalo na sa mga mababang lugar, sabi ni Chairman Lynn Repillo, MARF Deputy Director for Research sa kaniyang pagtatanghal ng resulta ng pagtatasa. Aniya ang mga mabababang lugar sa Metro Manila, ang reclamation ay maaaring maibsan ang pagkislap ng tubig, baha at dagdagan ang pagbaha sa baybayin at panloob lalo na sa panahon ng malakas na pag-ulan o bagyo kapag mahirap ang napapanahong paagusan. Sa pamagitan ng pagharang sa likas na landas para sa tubig na dumaloy sa bay,
Ang mga proyektong ito ng reclamation ay kumikilos ng mas malalim, mas matagal at mas makakapinsala sa naglalagay ng mga komunidad, infrastruktura at buhay na mas malaking panganib dagdag niya. Ipinakita rin ng ulat na ang inaasahang pag-iipon ng mga nutrients, sediments at pollutants na pinalala ng baradong sirkulasyon ay magpapalala sa hypoxia o pagkaubos ng oxygen na makapinsala sa buhay sa tubig at dagdagan ang pasilidad ng nakakapinsalang algal blooms na nagiging sanhi ng pagkakalaso ng shellfish. Sa kalusugan ng publiko, ang nasirang kondisyon ng tubig ay nagdudulot din ng direktang panganib sa kalusugan ng tao at maaaring maging sanhi ng pagtaas ng gastroenteritis sa sakit sa balat at infeksyon sa paghinga lalo na sa mga populasyon sa baybayin. Ipinakita ng mga ulat ng MERP na ang pagtatayo ng malalaking istruktura sa baybayin at mga pagbabago sa baybayin ay nagpapahina sa paggalaw ng tubig na nagreresulta na stagnation at ang pagbuo ng mga sediment, pollutants at mga labi sa mga partikular na lugar. Ang epekto nito sa mga pangisdaan ng ecosystem ay mas masahol pa dahil binabawasan nito ang magagamit ng mga lugar ng pangisda, binabawasan ang kita para sa mga mangingisda at pinataas ang kanilang kahinaan, sinabi ng ulat. Ang pagkawala ng mga bakawan at hindi lamang nagbabantas na at binabawasan din ang natural na mga depensa sa baybayin na nadaragdag ng pagiging madaling kapitan ng mga kalapit na komunidad sa storm surge at pagguho ng baybayin. Ang ulat ay nagbabala si Loizaga na ang pagkawasak. 16 na minuto makalipas ang 10 ng umaga. Samantala, DA 20 pesos ang kilo ng rice shell inilunsad sa NCR, KNP centers muling naka-schedule sa Mayo at 13. Round 1. Ready, go! Inihayag ng Department of Agriculture nitong Miyerkules na ililipat nito ang naglulunsad na 20 piso kada kilo ng bigas na tinaguri ang binting bigas mayroon na sa kadiwa ng Pangulo Center sa Metro Manila mula sa orihinal na target sa Mayo 2 sa Mayo 13. Ito ay matapos umapila ang Commission on Election sa DA na pansamantalang ipagwalang bahala ang Metro Manila KNP rollout ng programa hanggang matapos ang May 12 midterm election upang maiwasan ang mga akusasyon na ginagamit ng gobyerno ang rice program para sa politika. Sa isang panayam sa media, sinabi ni DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na ang pilot launch lamang sa KNP site sa Cebu ang pinagpatuloy sa Huwebes. Wala pang approval ang gobyerno ng Cebu para magbenta ng 20 piso ang kilo ng bigas sa Cebu, but tomorrow ang kadiwa naman is allowed on May 1. But from May 2 to 12, mukhang hindi kami allowed. So ilulunsad natin ang 20 pesos sa kadiwa bukas sa Cebu. She said sa muling paglulunsad ng BBM na program sa Metro Manila. Sinabi pa rin ni Tio Laurel na maaari nilang dagdagan ang bilang ng mga kalahok ng KNP sites. Inuna lang namin na 8 for the repositioning stocks because we're expecting na baka marami yung manpower namin ang ipopol. Tiyak na madadagdagan yung schedule, ibinigay namin sa inyo bago namin gawin ang aktwal na pagbebenta ng May 13. Nauna nang sinabi ng DA na all systems go para sa pilot launch sa Cebu, nabubuksan para sa publiko. For the overall pilot rollout in Western Central and Eastern Visayas, as well as Negros Island region, around 800,000 families or 4 million individuals are expected to benefit, according to the DA.
19 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News. Radyo na dyaryo pa. Ha ha ha. Sinungaling talaga itong sekretary ng DA. Aba, pagkatapos sumubo ng kaperanggot na kanin, sabay sabi marami siyang nakain. Hawa-hawa na ang gabinete ni PBBM sa pagsisinungalin. Yan ay mula kay Kuyang Don Robert Ramiro sa ating Kasado Patrol 20. Yan. Kaya talagang sabi nga ay malalaman natin Kuyang Don Robert, itong sinasabing 20 pesos kada kilo, kung ito ba ay talagang quality o hindi. Yan. Kaya sabi nga ay mahirap din naman isabi nga natin karakaraka, basta husgahan ang anumang bagay na siya talagang kailangan sa mga panahong ito. Malay natin na baka ito ay sabi nga kaya lamang nagkakaroon ng pagdidelay pa rin dito sa Metro Manila yung ikangay makaranas ang ating mga libu-libong mga kababayan dito sa Metro Manila na makabili na 20 pesos kada kilo ang bigas. At siyempre, yung kadiwa ay bukas sa Cebu, siyempre, ngayong Mayo 1, ho, sabi nga ay mararamdaman at malalaman din po natin yung ikangay buod o katotohanan dito. Kaya malaking bagay kung talagang sabi nga ay sabi nga ay namuhunan ka, nangunguhunan ng ating gobyerno ng halagang ganon, tapos i-distribute naman ng halagang ganito. Ay malay po natin sa mga pagkakataon pong ito ay talagang sabi nga ito ay pinagkakaloob na magandang blessing ngayong 2025 ng Lord para sa sambayan ng Pilipino na sa inihaba-haba ng panahon na sa halip na ang bumaba nga po yung pinangako ng kapanahon ng administrasyong Cory Aquino na ang sinasabi ay ang kalunggong ay pupunta o babalik o magkakaroon ng halagang 30 pesos kada kilo. Pero mula nga po noon ay wala talagang nangyari na ganun ang kilo. O baka nga yung kalahating kilo o 1/4 kilo, meron. Pero yung sinasabi na 30 pesos ang kilo ng galunggong ay wala pong nangyari sa ating sa atin pong pamilihan. Kaya hanggang sa ngayon ay naging drawing lamang po yung ganong klase ng issue. Kaya mula nga po noon ang mga Pilipino, ang ating mga kababayan ay nagkaroon na po ng kadalaan doon sa ipinangangako o naipangako nung kapanahunan ng administrasyong Cory Aquino. Kaya sa halip na 30 pesos ang isang kilo ng galunggong ay naging 300 piso na ang kilo hanggang ngayon. At sabi nga'y bumaba lang uli ang presyo ngayong panahon po ng ikangay nitong nakaraang Semana Santa at panahon po ngayon ng panag-araw. Malay po natin kapag nag-ulani na naman, balik na muli sa dating presyo. At ito po ay wala rin pinagkaibahan mga kababayan. Dito ngayon doon sa presyo ng bigas na 20 pesos ang kilo. Malay po natin, baka ito po hindi madagdagan ng 0. Ang kilo. Ito nga ay ikangay matupad sa pamagitan. Sabi nga'y ating pong tingnan yung ipinangangako po ng ating DA. Yan. Para yan po ay ikangay yung pong kadiwa. Kadiwa Center ay talagang yan po ay nangangako na talagang hahatian at babahagihan ang ating mga kababayan ng murang presyo ng bigas at ng sagayong kahit papaano ay makaminos naman at makabawas doon sa malaking konsumo ng mga pamilya o ng ating mga kababayan. Ayan nga po, nag-ikot po ang inyong abang likod dyan sa bayan po ng Taytay Rizal. Yun po mga bigas po dyan na dati na umaabot po na ang kaban, ang 50 kilos ay umaabot po ng 680. Ngayon po ay 2,200 na lamang po ngayon. Kaya malaking bagay po yung pagbabago po ng presyo. Ang laki pong katipiran at kabawasan. Doon sa dati na ibinabudget ng ating mga consumer ay
2,600 o hanggang 2,700. Ang isang kaban, 50 kilos po yun. Ay ngayon po ay nakukuha na po ng 2,200 pesos. Kaya malaking bagay na po yung nabawasan po ng halagang 500 piso kada isang kaban. Malaking bagay po yan. Malaki po yung katipiran. At yan po ay nabibili po ngayon dito dyan po sa lugar po ng warehouse ng bigasan po dyan sa Highway 2000 dyan sa bayan po ng Taytay Rizal. May malaki po diyang budiga ng bigas. Direkta po iyan. Kaya nakunan din po natin ng mga litrato yung po mga presyo-presyo ng kanilang mga bigas. Kaya sa makadalit sabi yung pong dinorado na nakita po natin na sinasabayan po noong kukupandan ay 1,100 pesos na po yung 25 kilos. Kaya malaking bagay po. Dating kulang-kulang na 1,425 kilos, nakatipid na po ng almost 300 plus. Kaya malaking bagay rin po ito na ikangay isyong ito na kahit papaano ay medyo nakabawas po doon sa matinding pasanin ng ating mga consumer na mahilig sa bigas. Siyempre, lahat po naman talaga mahilig sa bigas eh. Siyempre kapag walang bigas, wala kang isasaing o walang kakainin. Kaya sabi nga po, pag maganda po yung bigas, sabi nga kung yan po tangi o yan po ay dinorado, katulad nga po nung madalas po na kinakain po ng inyong Kuyang Arnold, yung pong tinasabing Aguila rice, yan po ay from Oriental Mindoro po yung Aguila rice na yan eh. Kulay yellow po yung kanyang sako. Talagang yun po kahit noon pa man po hanggang ngayon. Latest, talagang wala pong pagbabago yung bigas na yun. Kahit mainit na mainit o malamig na malamig, hindi po tumitigas. Tama lamang po siya. Kaya marami po talaga. Kaya kung ito pong bigas na ito na sinasabi ng Kadiwa Center ng ating DA Secretary na ito ay talagang sabi nga ito ay quality. At sabi nga ito ay nagkakalaga ng 20 pesos ang isang kilo. Aba, iswerte na po ng lahat ng ating mga libu-libong mga kababayan. Para sabi nga'y maitawid ang matinding pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. At malaking kabawasan na po ito doon sa konsumo na ibinabayad nila kada sila bibili ng bigas. Ay isipin nyo po, dati ang bigas ay mahigit nasa 40 pesos po yung pinakang mura ang presyo. O nasa 50, 60, isang kilo lamang po yun. Ay ngayon po kung talagang ito pong 20 pesos na ito ay quality ang pagkabigas at ito nga po ay sabi nga maganda at talaga makakain ng gusto ng ating mga kababayan. Aba, ay magandang blessing po ito na kaloob ng ating dakilang may kapal. Baka nga po naudyukan ng mabuting anghel ang puso at isipan ng ating kasulukuyang administrasyon sa panahong ito upang sabi nga po itong ating pagbili ng bigas sa mahalagang 20 pesos ay ikangay mapakinabangan ng ating mga libu-libong mga kababayan sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Alas 10:27 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo national newspaper. Samantala, lakas MD niling ng NBI na imbestigahan ang panluloko ng Oplan Horus. Round 1. Ready, go! Hiniling ng lakas MD sa National Bureau of Investigation na hanapin ang pinagmulan ng gawa-gawang dokumento na pinamagatang Oplan Horus na muling nag-uugnay kay House of Representative Majority Leader Manuel Jose Dalipi sa umunay political plot. Sa isang liham noong Abril 23 na nakasulat kay NBI Director Jaime Santiago, sinabi nila kasi MD Executive Director Ana Capilla Velasco na ang dokumento na inilathala ng The Manila Times at malawak na kumalat sa social media ay naglalaman ng piking lagda ni Dalipi at nagdudulot ng makabuluhang pinsala sa reputasyon
Ang liham ay nilabas sa media noong Miyerkules. Sinabi ni Velasco na tahasang itinatanggi ni Dalipi ang anumang kaalaman o pagkakasangkot sa nasabing dokumento. Ang piking dokumento ay nagbabalangkas umano ng plano upang sirain ng mga miyembro ng pamilya Duterte sa politika. Tinawag ng lakas CMD ang dokumento na malinaw na mapanlinlang at hiniling sa NBI na imbestigahan ang posibleng pagnanakaw ng pagkakakilanlan, cyber libel at paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa liwanag na ito, magalang naming inihiling isang buong pagsisiyasat upang matukoy ang mga individual o grupo na responsable para sa paglika at pamamahagi ng gawa-gawa na dokumento ng Oplan Oros at sulat ay binasa. Hinimok din ng grupo ang NBI na makipag-ugnayan sa mga platform tulad ng Meta para sa digital tracing. Idinagdag pa ni Velasco na handa ang partido na magsumite ng ebidensya kabilang na mga digital file, mga screenshot ng social media at sinumpaang pahayag upang suportahan ang pagsisiyasat. Inihimok namin ang NBI na taratuhin ang bagay na ito at may lubos na kagyat. Sabi niya na nagbabala na ang panluluko ay maaaring makasira sa tiwala sa mga sa demokratikong institusyon ilang buwan bago ang midterm election sa Mayo 12. Alas 10:30 ng umaga. Wayatid ng PBS RMM News. Radyo na dyaryo pa. Samantala, PH nagbabala sa mga Pinoy malapit sa LOC habang tumataas ang tensyon sa India at Pakistan. Ang mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho malapit sa line of control sa Pakistan ay hinihimok na mag-ingat ng gusto habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Islamabad at New Delhi matapos magpaputok ng mga armadong lalaki sa mga turista sa Kashmir at kontrolado ng India. Sinabi ng Embahada ng Pilipinas sa Pakistan na ang mga Pilipinong naninirahan o nagtatrabaho sa Binbur City, Azad, Kashmir at sa sektor ng Sialkot Line of Control ay dapat manatiling mapagbantay at iwasan ang mga hindi mahalagang paglalakbay. Lalo na malapit na ang border zone, idiniklara ng mga autoridad ng Pakistan ng red alert dahil sa lumalalang sitwasyon ng seguridad sa mga nasabing lugar. Sinabi ng Embahada noong Miyerkules, pinalalahanan nito ang mga Pilipino na subaybayan ng mga opisyal ng anunsyo, panatilihin ang regular na pakipag-ugnayan sa kanilang mga employer at community coordinator at tiyaking handa sila sakaling lumikas. Ang LOC ay ang de facto na hangganan ng magkaiwalay ng mga pwersa ng India at Pakistan sa rehiyon ng Kashmir. Nauna nang inakusahan ng India ang Pakistan na sumuporta sa mga salarin sa likod ng pag-atake na nag-iwan ng 26 na turista na namatay sa bayan ng Pahalgam sa Kashmir na pinangasiwaan ng India na tinaguri ang nakamamatay na pag-atake sa mga sibilyan sa teritoryo sa loob ng 2 dekada. Ang pag-atake ay nagbunsod ng takot sa paghihiganti ng India kasama ang Ministro ng Impormasyon ng Pakistan na si Atwala Tarar na nagsabi na ang Islamabad ay may kapanipaniwala na katalinuhan na balak ng India na magsagawa ng aksyon militar laban sa Pakistan sa susunod na 24 hanggang 36 na oras sa pagkukunwari ng walang batayan at gawa-gawa ng mga paratang ng pagkakasangkot. 33 minuto makalipas ang ganap na 10:00 ng umaga. Ito ay hatid pa rin ng Kasado Broadcasting Service, RMM News, Radyo na dyaryo pa. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagtatanghal ng gabay at patnubay. Dito sa ating himpilan ng responsabling mga mamamahayag.
At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao, mapagpalang araw po. Ngayong holiday, ngayon pong Labor Day, yan. Kaya sa lahat po ng ating mga nag-overtime at talaga nag-aarimuhanan po sa panahong ito. Good luck po sa inyo at ingat-ingat po sa inyong doon po sa mga nagtatrabaho pa. Kaya sabi nga hindi naman lahat ay nagpahinga. Meron din po talagang sabi nga tuloy pa rin ang kanilang pag-aarimuhanan para kumita, para mapanustos sa kanilang minamahal sa buhay. Alright? May pag-uulat ang ating Kasado Patrol 22 mula kay Hagupit. Yan. Ang hagupit ng panahon, si Kuyang Erman Patulot. Alright, Kuyang Erman, standby report. Kasado Patrol Report. Kuyang Erman Patulot, Kasado Patrol 22. Magandang umaga sa iyo, Kuyang Erman. Magaling ko yung Arnold. Nakaparehan ko si Police Colonel Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, si Police ng Antipolo City. Maganda naman ang serbisyo ng kanyang isinagawa sa Antipolo City, lalo na sa peace and order, education at sa illegal drug. Tapos siya ng PNP sa kanyang halos magdadalawang taon niyang panunungkulan, magandang record naman ang kanyang performance. Kasi pag naman ang kanyang mga tauhan sa pag-resolve ng mga kaso na nangyayari sa Luzon Antipolo. Saludo ko sa iyo, sir. Sipag at talino mo at laging alerto. Ikaw dapat ang huwalan ng mga ibang hepe na walang ginagawa kundi matulog sa kanyang opisina. Ang namumuna ko, ayaw dyan magpa-interview ibang mga hepe. At ang iba naman ay laging wala sa kanilang opisina. Kung sino man ang si Sir hepe naman ay talagang maunawain at na magaling talaga siya at ang kanyang mga tauhan ay talagang magaling sa pagtatrabaho, personal na naglilingkod sa kanilang lugar na nasasakupan. Yan lang ang mas samantalang may ulat ko. Walang personalan, trabaho lang. Saludo ako kay Sir Manungdo. Ako si Kasado Patrol nagulat sa kabayan at Subay, Alan News, Jarinat TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 22, si Hagupit, Kuyang Erman Patulot. Thank you, Kuyang Erman. 37 minuto, makalipas ang 10 ng umaga. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Sinabi ng Tokyo na mga pamumuhunan ay umakyat kapag ang PSA ay naging upper middle income. Round 1. Lady, go! Samantala nakatanggap ang Pilipinas ng pinakamababang Japanese Official Development Assistance kapag naabot na nito ang upper middle income status, ngunit sinabi ng Tokyo na maasahan nito ang mas mataas na pamumuhunan bilang kapalit. Sa isang middle election ay sa Makati City nitong Miyerkules, kinumpirma ni Japanese Foreign Ministry Press Secretary Toshihiro Kitamura na sabik ang Japan na suportahan ng bansa na makamit ang layunin nito na makatapos sa isang upper middle income stage sa 2026. Ang ating UDA ay nag-iiba ayon sa kategorya ng mga bansa kung ang isang bansa ay magiging isang bansang may mataas na kita. Malamang na hindi natin maibibigay ang UDA tulad ng hanggang ngayon, aniya.
Ngunit sa parihong oras, ang UDA ay hindi lamang ang tool upang suportahan ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Pinakilos din namin ang aming mga pribadong mapagkukunan tulad ng para sa Pilipinas, mayroon higit sa 1,600 mga kumpanya ng Hapon na nagpapatakbo dito at nais naming suportahan ang karagdagang pamumuhunan ng mga kumpanyang Hapon dito. Sinabi pa rin ni Kitamura na ang tulong sa pag-unlad na lumilika ng isang kaaya-aya na kapaligiran para sa mga pamumuhunan at negosyo sa Pilipinas ay maaaring kabilang sa mga posibleng UDA na mananatili. Ang patuloy na suporta ng Japan para sa inclusive development na sa rehiyon ng Bangsamoro ay malamang na magpatuloy. Hindi namin agad ititigil ang lahat, ngunit sisikapin naming ibigay ang lahat ng posibleng hakbang na makatulong sa Pilipinas, sabi ng opisyal. Nauna nang sinabi ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na ang Pilipinas ay well-positioned upang makamit ang upper middle income status sa 2026 maliban sa mga pangunahing panlabas na shocks at nag-aakalang may kanais-nais na pagdaigdigang kalakalan. Ang isang mataas na katamtamang kita ay may gross national income per capita na 4,256 $13,205 noong 2023. Ang GNI ng Pilipinas ay nasa 4,335 o 241,165 ayon sa Department of Finance. Sa isang summit nitong Martes, nagkasundo sina punong Ministro Shigeru Ishiba at Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na palakasin ang kooperasyon sa agrikultura at information at telecommunication technology. Nangako rin ang dalawang leader na palakasin ang public-private partnership upang madagdagan ang katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. Kabilang ang pagpapalawak ng mga pasilidad ng life field natural gas sa Pilipinas bilang karagdagang kinumpirma nila ang pagnanais ng dalawang bansa at isulong ang kooperasyon sa pamagitan ng Asia Zero Emissions Community at nakikipagtulungan sa pagtatatag ng isang nababanat na supply chain ng enerhiya. Sa pagpupulong, binigyan diin ni Ishiba na ang tensyon sa kalakalan sa pagitan ng US at China ay direktang nakakaapekto sa mga kumpanyang Hapon na nagpapatakbo sa rehiyon at na ang Japan ay makikinig ng mabuti sa mga tinig ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Noong Abril 30, nakipagpulong din ang leader ng Hapon sa mga kinatawan ng mga kumpanyang Hapon na nag-ooperate sa Maynila at binigyang diin na ang mabilis na lumalagong ekonomiya ng Pilipinas ay nabuo sa pamagitan ng kanilang mga pagsisikap. 42 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Tayo pa rin ay nasa kalawang bahagi ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News, radyo na, dyaryo pa. Samantala, senador nananawagan ng investigasyon sa umano'y pagsasamsam ng China sa Sandikay. Round 1. Ready, go! Nananawagan si Senate Majority Leader Francis Tolentino nitong Miyerkules na magsasagawa ng investigasyon sa umano'y illegal na pananakop ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard sa Sandikay, isang sandbar sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at labas lamang ng Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Aniya ang umano'y pagsalakay sa teritorial na karagatan ng bansa ay isang malubhang banta sa pambansang soberanya. Ang illegal na pagsamsam sa Sandikay ay isang kasuklam-suklam na pagsalakay sa soberanya ng Pilipinas. Aniya sa pamagitan ng panukalang Resolution number 1347, inihain namin ang resolusyong ito upang pasiglahin ang isang tugon ng buong gobyerno at linawin sa international komunidad na hindi kami
tatayo sa harang ng mga labag sa batas na gawain dagdag niya. Inulit pa rin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang kagyat na pag-verify ng sitwasyon at ipagtanggol ang mga karapatang pandagat ng Pilipinas na ang resolusyon ay magsisiguro ng koordinadong pagsisikap ng mga ahensya ng gobyerno upang kumpirmahin ang mga katotohanan at gumawa ng mapagpasyang diplomatiko at legal na aksyon. Kung napatunayan na totoo, hindi lamang ito magiging isang pagsalakay kundi isang sadyang pagbaluktot din sa mga katotohanan na naglalayong lituhin at hatiin. Dapat igiit ng Senado ang kapangyarihang nito sa pangangasiwa upang maprotektahan ang ating integridad sa teritoryo, sabi niya. Nilalayon din ng resolusyon ng pilitin ang Department of Foreign Affairs, Department of National Defense at National Security Council na mag-ulat tungkol sa kasulukuyang mga hakbang na isinasagawa upang matugunan ang sitwasyon at mapigilan ang mga paglabag sa hinaharap. Ang Sandikay ay matatagpuan humigit kumulang 2 nautical miles mula sa Pag-asa Island at matagal nang itinuturing na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa ilalim ng international na batas. Apat na 45 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Samantala, COMELEC, body aprobado ng DQ ng Quezon Congress Bet. Round 1. Ready, go! Inaprubahan na ng Komisyon ng Eleksyon First Division and Disqualification kay Congressional Candidate Matt Erwin Florido May 12, 2025 elections dahil sa vote buying. Si Florido na naghahangad na kumatawan sa 3 distrito ng Quezon sa House of Representatives ay inakusahan ng pagbibigay ng libreng transportasyon, pagkain, inumin, t-shirt at 1,000 pesos sa mga dumalo sa isang pagtitipon noong Abril 6. There is substantial evidence that respondent committed vote buying during the April 6, 2025 event, sabi ng COMELEC Division sa 11 pahinang desisyon na inilabas nitong Miyerkules. Ibinasura rin ng division ang pag-angkin ni Florida na ang kaganapan ay panloob at eksklusibo sa kanyang mga tauhan sa kampanya at ang mga petitioner ay talagang kanyang mga voluntaryo. Natagpuan namin ang mga indikasyon na kabaliktaran kapwa sa pag-angkin ng pagiging eksklusibo ng kaganapan at kaanib ng mga petitioner, sabi ng dibisyon. Ang mga petitioner ay hindi bahagi ng bilog ng mga voluntaryo, hindi sila miyembro ng group chat na eksklusibo sa mga voluntaryo, hindi kasama sa pagbibigay ng pagkain at itinuturing ng mga kalahok. Lamang ang presensya ng mga petitioner na hindi voluntaryo ay nagpapakita na ang kaganapan ay hindi eksklusibo. Mas kumbinsido kami na ang orientasyon o kahit isang bahagi nito ay naglalayong makuha ang mga taga-suporta at buto para sa responde at upang masiguro ang naturang suporta. Ipinamahagi ang mga material na pagsasalang-alang dagdag nito. Samantala, ang mga kasong diskwalifikasyon ay isinampa laban sa 2 lokal na kandidato dahil sa posibleng pagbili ng boto at pang-aabuso sa mga mapagkukunan ng Estado. Samantala, sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na inaasahan nilang tataas ang bilang ng mga kaso ng diskwalifikasyon habang papalapit ang araw ng halalan. Magkakaroon ng higit pa. Habang papalapit ang halalan, magkakaroon ng mas maraming paglabag sa mga patakaran. Aasahan na hindi lamang doble kundi triple o quadruple ang bilang ng mga diskwalifikasyon na ihaharap sa atin, sabi niya sa isang panayam.
48 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps at syempre sa pagtutuguyod ng buong pwersa ng Kasado Media Group. At syempre ito po ay sa pamamahala at sa pagtataguyod ng ating butihing Station Manager Kuyang Alan Valenzuela Bordeas at ng ating News Director Kuyang Wayne Espino Lauson at ng inyong abang lingkod ng Gabay at Patnubay ang Program Director, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. At syempre sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan, sa iba't ibang dako ng ating bansa sa Kamindanawan, sa Kabisayahan at buong Kalusunan, magandang araw po ng Huwebes. Sabi nga'y araw ng manggagawa. At syempre, holiday po ngayon, kaya marami po ang mga nagre-relax lamang sa kanilang mga tirahan o sa kanilang mga tahanan, yung ating mga manggagawa. Sa ating mga manggagawang Pilipino sa iba't ibang dako ng mundo, mapagpalang gabi at araw sa inyong lahat yan. At syempre, ganoon din po dito sa ating mga kababayan, dito sa ating kalusunan. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga manggagawa sa Metro Manila. At syempre, nais po nating batiin ng magandang umaga yung ating pong mga kababayan po dyan sa lugar ng General Santos City, dyan sa lugar po ng Tribong Blaan. At syempre, sa ating pong butihin at ate, ang ating ng lahat, bilang tumatakbo ng pagka-alkalde o pagka-mayor ng General Santos, si Ate Fredelyn Samaldani Fuentes. Magandang umaga po sa inyo, Ate Bai. At siyempre sa lahat po ng ating mga kababayan dyan, ng mga Blaan Tribe, sa mga taga General Santos, maiba naman po. Sana. Sabi nga'y ito po ang pagkakataon upang itayo at ibangon po ninyo ang inyong mga karapatan, yung inyong mga pagkakataon upang inyo pong samahan at itaguyod itong inyong, ang ating pong kababayan na si Ate Bai Fredelyn Samaldani. Yan. Siya nga po ay kasalukuyang kandidato bilang mayor o alkalde ng General Santos City. At syempre ito po ay sa pagtataguyod po ng ating butihing chaplain ng Watchman Initiative Affairs, Divine Council, Customary Humanitarian Law, ang Perlas ng Silangan. May mga lituntunin po silang nakapaloob sa Republic Act 8371. Ito nga po mga kababayan ay ang gumagarantiya po sa karapatan ng mga katutubong tribo dito sa ating bansa. Kaya ang customary law, self-governance, independent, indigenous cultural communities, indigenous peoples, people ICCs, IPs, ay kumakatawan ng Watchman Initiative Affairs, the Sovereign Institute Divine Council.
At ito nga po ay sa pagtataguyod ng ating butihing Chaplain Frederick Berry, ang Supreme Minister Vision Keeper Worldwide. At ganoon din po sa pakikipagtulungan ng lahat ng bumubuo ng Watchman Initiative Affairs. Magandang umaga po sa ating butihing Gobernadora ng Lalawigan ng Rizal, Governor Nina Inares. So pagpalang umaga po sa inyong lahat dyan at sa lahat po ng mga kawani ng gobyerno ng Rizal. At syempre sa ating pong butihing Mayor June Inaris ng lungsod ng Antipolo and Council. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ganoon din po sa ating pong butihing Mayor ng Binangonan Rizal, Mayor Cesar Inares at Vice Mayor Boyet Inares. At syempre bilang tumatakbo naman po ng pagkaalkalde ng Binangonan Rizal ay si Ate Rhea Inares. At ang Vice Mayor naman po ay si Kuyang Russell Inares ng Binangonan Rizal. At syempre sa lahat po ng bumubuo ng barkadahan po ng Binangonan, talagang good luck po sa inyong pangangampanya at sa inyong patuloy na pagtakbo bilang sa inyong mga posisyon bilang konsihal ng bayan ng Binangonan. Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtsatsaga sa init ng araw. Kaya talagang kinakailangan pong magdala po kayo ng pananggalang, sombrero, jacket o damit na may manggas. At ganun din po siyempre kinakailangan po ay may bitbit din po talagang tubig na madalisay upang sa gayon kapag medyo natuyo ang lalamunan, medyo may maiinom ka agad. At syempre sa bayan naman po ng Taytay Rizal, ang magkatunggali bilang pagkaalkalde ay ang dating mayor po ng Taytay Rizal. Yan po yung dating development team sa grupo po ni Mayor Jorik Gacula. Ngayon po ay sila po muli ang magkatunggali ngayon ng Mayor Alan De Leon ng bayan ng Taytay Rizal. At siyempre talaga kapwa grupo, kapwa maglilingkod, at sabi nga'y kapwa public servant, sabi nga'y malalaman po natin ang resulta pagdating ng Mayo 12. Kung sino nga po talaga ang matibay sa dalawang ito na talagang sabi nga'y mahal ng ating mga kababayan dyan sa bayan ng Taytay Rizal. At ayon nga po dito sa ilang mga komento po dito sa ating comment box ng ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay. Noong araw daw po sa ilang sunod-sunod na termino ni Mayor Jorik ay naglalakihang project ang kanya pong naipagawa sa bayang yan. Kabilang na rin po yung public market ng Taytay Rizal, yung malalaking hospital, malalaking building, yung malaking complex po dyan sa lugar ng bayan ng Taytay. Yung ikangay bagong hospital ngayon dyan na malapit sa emergency. At yung pong bagong building po dyan ngayon ng opisina po ng PNP at ng Bureau of Jail. Yan. Talagang naglalakihan pong gusali. Yan pong talagang ipinagawa ng datihang Mayor Jorik Gacula. Kaugnay nga po sa kanyang isang termino na hindi naipagpatuloy ang kanyang panunungkulan dahil nga po ang nagpatuloy po ay si Mayor Alan De Leon naman. Kaya sabi nga po, wala po tayong masabi ayon sa mga sinasabi dito ng mga komento ng ating tagapakinig. Kaya ang inihiling po at ninanais itong mga libu-libong mga kababayan po natin dito sa Taytay Rizal, ang kanila po ditong ikinokomento at hindi na pabanggit ang kanilang mga pangalan. Sana daw po ay mabalik muli sa pagiging mayor ng Taytay Rizal si Mayor Jorik Gacula.
Bagamat sabi nga po ay nung panahon na siya ay nabato ng ikangay putik o sabi nga siya ay narumihan sa pamagitan ng ikangay mapang-akusa. O sabi nga po ay yan po naman mga bagay na ganyan ay karaniwan ay pinagdudusahan at yung mga taong nakagawa po at nakalimot doon sa mga natulungan ng dating alkalde ng Taytay ay nagsisisi kung bakit hindi nila talaga naipagpatuloy ang kanilang pagsuporta dyan po sa ikangay Mayor Jorik Gacula. Kaya ang atin naman po ditong ipinapalagay bilang tayo po ay nasa gitna at namamagitan lamang. O, siyempre alam po ninyo mga kababayan dyan sa bayan ng Taytay kung ano po talaga yung ginagawa na maaaring maging dulot ng kaginhawahan at kagandahan sa inyong pakiramdam, sa inyong sarili, sa inyo pong naranasan nung panahong Gacula administrasyon kumpara sa De Leon administrasyon. Kaya nga po, ang makapagsasabi po dito ay ang sikdo ng inyong mga damdamin. O, kaya naman po natin ito natatalakay ngayong mga oras na ito ay dahil dito po sa mga komento po rito sa ating comment box ng ating palatuntunan. At ito po ay ating pong binabasa lamang alinsunod sa kanilang mga hinaing. Dating araw po, Kuyang Arnold, dati po noong araw na si Mayor Jorik ang siyang nakaupo at siyang mayor, wala po kaming masyadong pinaghihirapan sa pagkipag-usap sa kanya dahil napakadali po naming makapasok ng opisina niya noong mga kapanahunan niya. At natural lamang po na dumaan po kami sa information desk o doon po sa mismong nagbabantay po sa bukana ng kanyang opisina. Natural lamang po talaga yon, pero kami po ay hindi po kung kani-kanino at kung saan-saan kami itinuturo bago po makarating doon sa mismong tanggapan ng aming butihing Mayor Gacula, Jorik Gacula noong araw. Pero noong pong kapanahunan po ng Mayor Alan De Leon, kami po ay nakaranas ng iba't ibang bahagi na kung paano kami makaranas ng magutom, mauwaw at mainip. Sapagkat ang sinasabi po lagi doon sa information niya, information desk at nung pong mga bantay sa kanyang opisina, ay wala po si Mayor, may mahalagang inaasikaso. Kaya kadalasan po kami naghihintay. At kung dumating naman po si Mayor De Leon, ay kami naman po ay kung kani-kanino naman itinuturo nitong mga bantay. Marami pa po kaming pagdadaanan ng mga alalay ni Mayor bago po kami makalapit pa sa kanya. At kung meron man po kaming personal na kailangan o sadya sa kay Mayor Alan ay hindi po kami mismo nakakapagdedirect ang magsabi sa kanya. Kung hindi dumadaan po muna sa kanyang mga alalay at napakadami po nila. Kaya yan po ang aming hinaing na nais lamang po naming iparating sa inyong palatuntunan, Kuyang Arnold, para nang sa gayon po marinig po ng aming mga kababayan dyan sa Taytay Rizal na magising na po sa katotohanan ang lahat ng aking mga kababayan dyan sa bayan ng Taytay na kinakailangan po namin pagsama-samahan at tulungan na muling maipwesto at maibalik muli ang panunungkulan ni Mayor Jorik Gacula at ng kanyang mga team, ng kanyang mga konsihal. Kaya kami po ay naniniwala na darating po ang panahon, Kuyang Arnold, na magiging mahusay pong muli at may pagpapatuloy pong muli yung mga proyekto na dati ay napasimula ni Mayor Jorik upang ito po ay mapakinabangan naman po ng aming mga kababayan dito sa bayan ng Taytay. Tulad na lamang po yung mga inilagay po na display po ng datihang mayor namin na si Mayor Jorik noong kapanahunan po noon niya, yung pong nakalagay po ay Taytay Rizal, Taytay dyan po sa mismong lugar po ng Veteran Circle po dyan sa harap po ng Club Manila East. Minamantakin po ninyo, Kuyang Arnold, tinanggal po yun. Ay samantalang napakaganda na po sana ang disenyo yon.
Dahil saan man po, manggaling man po kayo ng Ortigas Extension, patungong Manila S Road, patungong Binangunan Rizal, madadaanan nyo po yan. At hindi po talaga maliligaw kahit sino dahil makikita po saan man po silipin, mababasa nyo po ay Taytay. Kaya alam na alam po ng mga motorista na Taytay Rizal na po kahit baguhan man o pumupunta man po ng mga tiyanggi po diyan sa lugar pong iyan ng Club Manila is dyan sa bayan ng Taytay, hindi na po naliligaw ang mga motorista o biyahero na nagsasadya galing po sa iba't ibang lugar, iba't ibang munisipalidad dito sa aming lalawigan. Yan. Kaya po sa lahat po ng ating mga minamahal na mga taga-subaybay, ito po ay walang personalan, trabaho po lamang, nais lamang po nating banggitin ito pong mga bagay nito upang makarating po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Sapagkat sabi nga po ay may laya po na kayo ay mag-comment dito sa ating comment box ng Balitang Kasado at ng KBS RMM News TV. O dili kaya sa comment box po ng Gabay at Patnubay. Kaya lahat pong iyan mga kababayan ay atin pong babasahin at wala po tayong pwedeng ipagpaliban sa ganitong pagkakataon sapagkat sabi nga po kung ano yung inyong itinext o isinat dito sa ating box ng ating palatuntunan ay atin po yung babasahin. Kaya lalong-lalo na po doon sa mga nagdaraos ng mga kaarawan, yan. Sabi nga, happy birthday sa inyong lahat. Naway sapitin po kayo ng maraming kaarawan katulad nito. Simple holiday. Kaya sa lahat po ng ating mga tagapagtaguyod ng pamumuhay, isa lamang po ang ating tanging maisishare sa ating mga libu-libong tagapakinig na huwag po kayong mawala ng pag-asa. Bagamat sabi nga'y nagdaraho po sa anumang sikdo at salimuot na pangyayari dahil sa hindi misan sa pagkakaunawaan. Ang mahalaga po ay ibalik po ninyo yung pong inyong matibay na pananalig at pagdarasal sa ating dakilang lumikha. Sapagkat si Lord lamang po ang tanging makapagbibigay sa atin ng tamang pagpapasya at tamang direksyon. Sapagkat sabi nga po'y mas mabuti pong sumunod ang lahat ng naaayon po doon sa mga alituntunin at mga ibinabata sa inyong lugar. Maging ito man po ay batas pambarangay, batas ng pang-asosasyon, kinakailangan po talaga na sundin po natin ang mga alituntunin na nakapaloob doon po sa mga bylaws ng inyong samahan. Bagamat sabi nga po ang isang asosasyon ay mayroon pong special power. May absolute of power ang isang legit homeowners association sa iba't ibang dako ng ating bansa. Sila po yung sabi nga'y nagkakaisa at nag-aasikaso ng kanilang komunidad alinsunod sa kaayusan ng paninirahan ng kanilang buong miyembro. Kaya normal lamang po na talagang yung mga opisyalis mula presidente hanggang buong incorporator at buong board of directors sa pamumuno po ng chairman of the board ay kinakailangan po talagang ito ay patuloy po ninyong iugit o patuloy na talakayin ang mga board of resolution upang sabi nga'y mai-apply po ninyo yung nararapat alinsunod sa kakaayos ng inyong komunidad. Sapagkat ang pagtutulungan at pagsasama-sama ay bahagi po ito ng ikauunlad at ikaayos ng inyong lugar. Hindi po nakikita sa pamamagitan lamang ng pag-aasahan at pagbabaliwala lamang. Ang kinakailangan po, kaya po kayo ay pinagkalooban ng power o ng kapahintulutan ng DHSU dahil ito nga po ang magtatanglaw at magbibigay sa inyo ng tamang guidelines ng inyong
panunungkulan at sa pagsasaayos ng inyong lugar. Kaya't sinasabi po dito ng ilan nating mga nagkokomento, lalo-lalo na po yung mga pangulo po ng homeowners, so yung mga board of directors, so kaya mga kuyang at ating, kailangan po ay malawak ang inyong pangunawa, kayo po ay maging pasensyoso, lalo na po doon sa mga taong nais na manggulo o manlinlang ng kaisipan. O, sabi nga'y kung ang tao ay mahilig mga tuwiran at hindi marunong tumanggap ng katuwiran naman, ay yan po ay mga taong yan po ay mapanlinlang lamang at nanggugulo lamang iyan. Kaya sabi nga po ay pwede nyo po sila, pwede nyo po silang bigyan ng kaukulang leksyon kung kinakailangan, sapagkat sinasabi po dito ay kinakailangan pong sumunod sa mga lituntunin at isinasabatas, alinsunod po doon sa sinasabi po sa bylaws galing sa DSUD. Yan. Kaya kailangan po talaga updated ang lahat-lahat ng inyong mga dokumento. At kinakailangan po na yung inyong mga miyembro ay kinakailangan po ninyong i-update din lahat. Sapagkat sa sinasabi po dyan sa general bylaws pong iyan ng DSUD o ng HLURB, iyan po talaga ay bahagi na hindi dapat na baliwalain at kinakailangan po ipatupad po ninyo yan ng tama at nararapat sa inyong buong kasamahan at sa lahat ng miyembro. Sapagkat sabi nga po, normal at karaniwan po na ang bawat samahan, ang bawat miyembro ay nagtutulungan doon sa kanilang mga obligasyon. At yan po ay nakasaad po dyan, nakadetalye po yan sa bylaws na kinakailangan pong kayo ay magkontribusyon, magbayad ng inyong obligasyon sa inyong samahan. Sapagkat sabi nga po, pag hindi ninyo inasikaso ang nasa batas na yan ng DSUD, kayo rin po mga minamahal kong mga kababayan. Kayo rin po mga minamahal na mga kabatid ang magdadala niyan at magdurusan niyan sa dakong huli. At maaari pong kayo ay mabigla na lamang o magulat kapag nawala na po kayo sa talaan o doon sa opisyal na listahan ng inyong samahan. Kaya kinakailangan pong kayo ay sumangguni at makipag-ugnayan sa pamunuan ng inyong samahan saan man po kayo nababagay o nauukol sa inyong lugar. Sapagkat sabi nga po'y kayo ay matutong sumunod at matutong gumanap doon sa inyong obligasyon na nararapat ninyong ipagkaloob-buwan. Sapagkat sa sinasabi po dyan, pagdating ng 3 buwan na hindi ka nag-update ng iyong kontribusyon, maaari pong kayo ay mawala doon po sa listahan. At maaari pong ikawala ng inyong mga benepisyaryo na inyong inaasahan, ang inyong mga benefits doon sa inyong lugar ng inyong samahan. Kinakailangan po ang sundin po ninyo, mga minamahal kong mga kapatid at mga lingkod at mga kababayan, ay yung pong nakasaad po doon sa ipinapatupad na alituntunin ng batas ng DSUD o HLURB sa isang samahan. Kaya sa lahat po ng ating mga nakikinig sa araw na ito bilang holiday nga po, malinaw na malinaw at maliwanag na maliwanag na mga bagay pong ito ay nagiging isang halimbawa at magiging tanglaw doon sa mabuting hangarin at gawain. Higit po sa lahat, lagi po kayong nasa tama at lagi po kayong nasa legal. Huwag po ninyong pahintulutan na kayo mga kapatid bilang isang samahan ay tumungot humantong doon sa illegal na gawain, kung di bagkos sa legal na gawain ninyo dapat ipokus ang inyong mga sarili. Sapagkat dyan sa inyo po nakasalalay ang ipagkakatagumpay ng inyong mga pangarap, ng inyong mga nilalayon sa inyong komunidad. At syempre sa pamagitan po ng pamumuno ng inyong mga magigiting at masisipag na mga opisyales.
Kaya good luck po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, at naway maging isang halimbawa po at paalaala sa inyo ang aking mga natalakay sa mga oras na ito, base po dito sa mga ikinumento po dito ng ating mga tagapakinig at tagapanood sa araw na ito. Kaya sa lahat po ng aking mga nakapiling na mga masisipag na kasado patroller na nagatid ng mga balita sa pangunguna ni Kuyang Don Robert Ramero, Kasado Patrol 20, ni Kuyang Erman Patulot, Kasado Patrol 22, at ni Kuyang Lando Luto, Kasado Patrol 25. Maraming salamat po sa inyong paggabay at paghahatid ng mahalagang mga balita at mga impormasyon, at syempre sa lahat po ng ating mga kasado patroller na umantabay at umalalay sa ating pagtatanghal ng ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay. Maraming salamat po sa inyong lahat, at syempre sa ating mga kolumnista at writer, sa ating mga correspondent sa iba't ibang dako ng kapuluan at sa ibayong dagat. Magandang gabi at araw po sa inyong lahat. At ganoon din po sa ating mga nakapiling po dito sa ating technical site, sina Ate Del Aldea Santos at Ate Rose Marie Padiron. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at paggabay sa ating pagtatanghal. At syempre sa ating mga nasa Studio 2 Bulwagan ng Balitaan, mula sa kinaroroonan ni Kuyang Alan Bordeos, ni Ate Joy Pasco, ni Ate Cora Biernes, at ganon din ni Attorney Mike Bordeos, si Kuyang Mike. Magandang umaga sa iyo, Kuyang Mike. Attorney Mike Bordeos, at syempre ganon din po sa ating nasa Studio 3 Bulwagan ng Balitaan ni Bisayang Tisoy. Ang isyo ng lipunan, si Kuyang Wayne Espino Lawson. Muli, hudyat na naman po mga kababayan ang ating pansamantalang pamamaalam sa ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay sa humigit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal. At syempre muli, nasalamatan po natin ang lahat ng ating mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw-araw po tayo ay magsama-sama, ganap na 8 hanggang 10 ng umaga, official time. At syempre, Lunes hanggang Biyernes. I-like, i-follow, i-share, at mag-comment sa ating comment box ng FB page ng Balitang Kasado, ng Gabay at Patnubay at ng KBS RMM News TV. At syempre, mag-subscribe sa YouTube channel ng KBS RMM News TV. Maraming salamat po mga gili kong mga tago-subaybay. At sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod ng Gabay at Patnubay, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado namang ito'y inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Sumayin nyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos! Bye-bye, mga minamahal kong mga kababayan!
Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.